sa akin ng Panginoon sa Zechariah chapter 4 verse 6. Ang pangako ng Diyos kay Zerubbabel. Pag ang Diyos nangako, tinutupad niya. Hindi na papako anumang pangako ng Diyos mula pa kay Abraham. Di ba inabot na tayo ngayon? So sabi ng Diyos ang pangako ng Diyos kay Zerubbabel, sinabi sa akin ng anghel, ang ipinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas, kundi o hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Praise the Lord. Kukunin ko lang yung notebook. Excited eh. So, nung pong nag-preach dito si Pastor Joby, ang topic niya is about the grace life. Naalala ko pa yun. Even si Brother Emmanuel, dapat Pastor, lagi niya sinasabi yung grace life, no? Si Pastor, mamaya ka, nasa huli ka. So, ang binigay po sa akin ng Panginoon, the Spirit-filled life. Pag sinabing Spirit-filled life, parang baso puno ng tubig. So, purihin ng Panginoon, no, na ito po ang pangako kasi, makikita natin Diyos, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So, kung magbabasa po kayo ng Bible, ang lagi sinasabi sa Old Testament, nagpapakilala siya bilang isang makapangyarihang Diyos. Powerful God. At ang Diyos ay nagsasalita. Buhay ang Diyos, amen? Kaya nga, Jesus is alive. Buhay ang Diyos natin, mga kapatid. At itong Bible, mga kapatid, ito ang nagsisilbing, lagi ko itataas ang Bible, kasi ito ang nagsisilbing bibig ng Diyos para sa tao. Amen? Ang Bible dapat binabasa, hindi nakatabi lang. Kasi ang Bible, dito nagsasalita ang Diyos, siya ang bibig ng Diyos para sa tao. Sabi rin ng salita ng Diyos, hindi daw sa lakas. No, it's not by might, nor by power. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o hukbo. Nanonood ako, mahilig kasi ako manood ng black screening, yung mga warrior, mga kabayo yun, marami, tapos may dala-dala silang pana. Tapos nangunguna sa kanila yung isa, yung pinaka-leader nila. May hawak ng mga pana at yung pananggal, ganon. So, sabi rito, it's not by might, o hukbo, o sariling kapangyarihan. May sarili ka bang kapangyarihan? Wala. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. No, the Spirit-filled life. Naalala ko na, napanood ko ng last week, napanood nyo ba yung lindol sa Colombia? Diba, 7.4. Tapos, mas malakas pa nga sa Pilipinas, sa Mindanao, 7.8. Pero nakakita ko dun sa lindol na yon, bumagsak yung 4 na story building. Talagang makikita mo bumabagsak. Tapos yung simbahan doon na may toring mataas, tumabingi. So mga kapatid, kahit anong taas ng tori mo na yan, hindi ka makakarating sa langit. Yung physical temple na yan, katulad lang yan ng Tower of Babel, sinira ni Lord, no? Di ba yung mga simbahan yung tataas ng tori para daw makarating sa langit? Ikaw ang makakarating sa langit kung meron kang Panginoong Jesus. Amen? Hindi yung mga tori-tori na yan. Di ba nilindol nga, o tumabingi? O, di ba yung dito rin sa atin, yung simbahan natumba rin na. So, natumba rin. So, katulad dito mga kapatid, no? Hindi dahil kundi sa Holy Spirit, kundi sa Holy Spirit. Sa panahon natin mga kapatid, kasi nung Old Testament,
panahon ng God the Father yon. Laging nagsasalita ang Diyos na sinasabi niya, siya yung makapangyarihang Diyos. Basahin niyo yung Old Testament, lagi niyo makikita doon yung makapangyarihang Diyos. Ngayon, nasa New Testament tayo, sa grace. So, nung panahon ni Jesus, nang nandito pa sa lupa, at ngayon, nasa panahon po tayo ng Holy Spirit. Amen? Hindi natin nakikita, pero tumatahan sa atin ang Holy Spirit. So, mga kapatid, sabi rito, who is the Holy Spirit? Sino ang Holy Spirit? Hindi siya ano, sino. So, makikita mo rito, no, naalala niyo pa ba yung English natin noon? Yung noun, pronoun? Sa English, nasatandaan ko pa yun eh. Yung English natin, ano, may noun, ang ano dito is pronoun, personal pronoun. Siya yung he. Ina-address siya sa English Bible na he. Ibig sabihin, tao siya. No? Diyos siya, tao siya. Kasi ina-address siya as he. Hindi siya ina-address ng ano. So, number 1, sino ba ang Holy Spirit? He is God. Ang Holy Spirit, mga kapatid, ay Diyos. Diyos siya. Kahit hindi siya natin nakikita, nasa time na tayo ng Holy Spirit, Diyos siya. So, sabi doon sa Matthew chapter 3, verse 16, ang sabi doon ng salita ng Diyos, nung pinautismuhan si Jesus Christ, sabi rito nang bautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. No? Espiritu ng Diyos. Pag sinabing Espiritu ng Diyos, siyempre Diyos din yun. No? Sabi ng salita ng Diyos, na bumaba parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Ang isang tinig na mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, the Holy Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, He is God. Kasi yun yung nang binautismo si Jesus, nakita niya yung Espiritu ng Diyos, ng God. So, the Holy Spirit is God. Number 2, sino pa ang Holy Spirit? Siya yung third person ng Trinity. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Siya yung third person ng Trinity. So, He is God. The Holy Spirit is God. Yun po ang ibig ipabatid ng Panginoong Jesus. Sabi roon, sino ba yung Father ng Old Testament? Sabi kasi, baptize them in the name of the Father. Siya yung El Shaddai. Siya yung Lord God Almighty. Ang God the Father, sino pa siya? Siya yung El Gibor. Siya yung Mighty God. So, nagpapakilala ang God the Father yung pagiging Almighty niya. Makapangyarihan siya, hindi ang tao. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sabi rito, sino naman yung Jesus? Siyempre, Savior, Messiah. Sino si Jesus? Pangalan ni Jesus, Jehovah Rapha, Jesus the Healer. Nung nandito pa si Jesus sa lupa, nagpapagaling siya physical at spiritual. Jehovah Rapha the Healer. Sino pa siya? Siya yung Jehovah Shalom. Kapayapaan. Sabi niya, peace I give unto you. Naalala ko pag may mga Miss Universe contest, gusto nila world peace. Sa tingin ko, hindi mangyayaring world peace. Ngayon pa nga lang, nagyagirahan na eh. Ang peace na sinasabi rito ni Jesus, yung meron kang relasyon sa Diyos. Individual peace. Sabi nga, peace I give unto you. Ano pa si Jesus? Siya yung Jehovah Ra'a. The Lord my shepherd. Siya yung mabuting pastol. Sa John chapter 10, siya yung mabuting pastol. At lagi nating ginakanta dyan sa giving, the Lord is my shepherd. Isa siyang mabuting pastol. Sino pa ang Holy Spirit? Siya yung comforter. Kaya nga sabi doon sa Matthew 16:33, in this world you shall have tribulation. Pag may problema ang tao, kailangan niya ng comfort. Kailangan niya ng comforter at gawa yun ang Holy Spirit sa tao. Sino pa siya? He is the God of truth.
si Jesus man, di ba? He is the truth. Di ba? Si Jesus at ang Holy Spirit, they are the Spirit of truth. Sino pa ba? Teacher. Isa siyang teacher. Kaya nga tayo may mga eskwelahan eh. Kahit ang mga Kristiyano ay meron tayong teacher. Katulad ng ginagawa ni Pastor Wendell, no? May gift of teaching siya. Kasi pinag-aaral siya ni Lord sa School of Divinity. So, nagsisilbi siyang teacher sa mga Kristiyano. So, purihin ang Panginoon. Yan pa ang Holy Spirit. Paano patutunayan ng Holy Spirit sa mundo yung pagiging Diyos niya? No, kailangan may pruweba 'yon. 'Di ba sa trial. Kailangan may pruweba ka. May mga manifestation pa ngayon. So, pag nanonood ka ng impeachment, nanonood talaga ako noon. From day 1 to hanggang ngayon. Natututo kasi ako dun eh. Yung salitang manifestation. May pruweba ka ba? Matatalino yung lawyer. Glory to God. Kaya pa sa mag-lawyer ka. So, ganun din, no? Kailangan may pruweba ang Holy Spirit sa mundo. Ano ba yung pruweba ng Holy Spirit sa mundo? Nandito po sa John chapter 16, verse 8 to 11. Sabi rito ng Panginoon, verse 7, umpisa ng 7. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. So, He is the Spirit of Truth. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti nyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay. So, ang Holy Spirit ang sinasabi rito na patnubay, kung hindi ako aalis. Di ba ngayon si Jesus nasa langit na, nasa right hand of God the Father, at may trabaho pa rin sa langit si Jesus. Siya yung intercessor. Patuloy niyang ipinapanalangin yung mga inililigtas ng Diyos dito sa lupa. Makikita mo dito yung connection ng God the Father kay Jesus, Jesus to the Holy Spirit, Holy Spirit to Jesus. Pag binasa mo talaga may connection sila sa isa't isa. No? Magkakarugtong sila, hindi sila hiwa-hiwalay. Sabi ng salita ng Diyos, ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan. So ang nagpapatunay sa sanlibutan na mali siya ay ang Holy Spirit. Sabi ng salita ng Diyos, ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan. So pinapatotohanan ng Holy Spirit sa sanlibutan na mali ang kasalanan na nasa sanlibutan. Kasi nga siya yung God of Truth. Tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Pangalawa, katwiran, God's righteousness. Bakit? Kasi glorified body na si Jesus. Diba nung sa Mark chapter 16, hindi na siya, nag-iba na siya ng anyo, no? Mahabang robe, naka-white na siya. Ibig sabihin, glorified body na siya, kaya hindi siya pwedeng hawakan nun. Kasi glorified body. After the 3 days and 3 nights, no? Nung nag-resurrect si Jesus, iba na yung katawan niya, glorified body, kaya kailangan niya nang umakyat sa langit. At tungkol sa paghatol ng Diyos, judgment of God. Verse 9. Pangatlo yung judgment of God. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan. So, patutunayan ng Holy Spirit yung kasalanan ng mundo. Sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Alam niyo yung kasalanan? Yung hindi ka maniwala sa Panginoong Jesus. Amen? Yung hindi mo lang paniwalaan yung iisang pangalan, Panginoong Jesus. Jesus. Pag hindi ka naniniwala, yun ay tuturing na kasalanan. No? Kasi hindi sila naniwala kay Jesus. So, itinuring na kasalanan. Kaya ang tao, mahalagang maniwala kay Jesus. Iisang pangalan lang, mga kapatid. Hindi iba't ibang pangalan. No? Maraming pangalan sa mundo. Pero ang iisang pangalan na dapat mong paniwalaan, walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Isang pangalan lang. Yun ang magliligtas sa sanlibutan. At sabi rito, patutunayan niya ako'y pupunta sa Ama. So, nandun na si Jesus sa God the Father.
at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos, God's judgment, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Noong pa man, noong panahon pa ni Jesus Christ, nung 3 days and 3 nights at nag-resurrect siya, hinatulan na si Satanas. Sino bang ang God of this world? Si Satan. Noon pa man panahon pa ni Jesus, hinatulan na si Satanas nung nag-resurrect ang Panginoong Jesus. So sabi ng salita ng Diyos, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdarating ng Espiritu ng katotohanan, the Spirit of Truth, the Holy Spirit, papatnubayan na kayo sa buong katotohanan. Guidance ng truth. Para siyang guidance counselor, kumbaga sa eskwelahan. Truth. He is the truth. No, gagayad ka niya sa katotohanan. Kaya nga nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos kasi alam na natin yung katotohanan. No, ang Panginoong Jesus lamang ang katotohanan. Sabi rito ng salita ng Diyos, ang lahat ng sama ay sa akin. Sama ba kayo? Amen. Sama tayo. No? Pagsama ka, kay Jesus ka rin. Kasi isa lang naman sila, sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng sama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito. So, sa Ama tayo, kay Lord Jesus tayo, and we are from the Holy Spirit. Sabi ng salita ng Diyos, mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So, buhay ng Diyos, ang Holy Spirit nagsasalita. Naniniwala kayo doon yung sabing logos at rema? Mga kapatid, nasa 4 na stages na ako ng buhay ko. Dalaga, may anak, ngayon lola. No? So, naniniwala ako na from the start, nagsasalita ang Holy Spirit, yung this is the day that the Lord has made. Dati una yun this is the day. Ngayon, mabilis na, this is the day. Mr. Daisy. Dati malumana yun, nung nagsisimula pa lang kami. Kasi po, nung unang panahon, kala mo, ganun ako kadanda unang panahon. Noon po kasi nung dalaga ako, na hubog po ako sa Jesus is Alive community. Doon ako nag-start sa Espanya. So, sabi, ang ano nila doon, verse is Revelation 1:18. Behold, I am alive forevermore. Buhay ang Diyos hanggang ngayon. Mga kapatid, nasa time tayo ng Holy Spirit. Kaya nga, nagsasalita ang Holy Spirit. Ngayon, sa panahon naman natin ngayon, now on our time, sabi rito, time of the Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Kung titingnan mo, negative sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi nyo ba alam na ang katawan nyo ay templo ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa inyo? Bakit? Kasi sa Korinto, mga kapatid, kahit meron silang karangyaan, nabubuhay sila sa immoralidad. Parang sa panahon din natin, sa immoralidad at iba't ibang relihiyon. Mga kapatid, hindi tayo nananangan sa relihiyon, walang magagawa sa buhay natin yan. Nananangan tayo kay Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sabi rito, hindi nyo ba alam? Dapat alam nyo, no? Negative yung dating doon sa Korintia. Tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat alam natin na templo tayo ng Holy Spirit. Ang katawang ito, nakatira dito ang Holy Spirit. Kaya sabi ng pagsalita ng Diyos, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Lord, hindi mo pag-aari ang katawan na yan. Kahit inaayaw-ayawan mo ko, tinawag kita dyan. No? Nung una kasi, parang nagdududa-duda pa ako, pero talagang tinatawag ka na magagawa mo. Hindi raw sa atin, yung katawan natin. Basta Terditas, hindi sa iyong katawan yan.
Templo yan ng Holy Spirit. Ganun tayo eh. Yung gusto natin, hindi na yung gusto natin, kundi yung gusto na ng Diyos. Kasi sabi niya, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Gagamitin tong katawang ito to the glory of God. Purihin niyo sa mga musician natin, no? Kay Mateo, sa anak ni Pastor Joby. No? Bata pa rin, mga batang may memory verse. Mga bata, tandaan nyo, hindi nyo katawan yan, nakatira sa inyo ang Holy Spirit. Templo kayo ng Holy Spirit. Kaya nga, purihin ang Panginoon, sabi ron, iwasan ninyo ang immoralidad. Tamaan, wag magalit. Ang pinapaiwasan sa tao, lalo na dun sa Book of Corinthians, yung immoralidad. Ayaw ng Diyos yun. Ang ibang kasalanan na nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala ka laban sa iyong sarili. Mga kapatid, ang sinisira ng immoralidad, yung mismong katawan mo. Amen? Kaya nga sabi, hindi ba ninyo alam na templo kayo ng Holy Spirit, templo kayo ng Diyos. Kaya dapat alam natin, templo tayo ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon. At sabi doon sa Galatians 5:16 to 18. Ang espiritu at ang laman. Siyempre, nasa physical body pa tayo, meron tayong laman. Amen? Yung 5 senses natin, yung seeing, hearing, smelling, yung skin natin, feeling. Sabi rito ng salita ng Diyos, Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu, hindi ninyo bibigyan ang pagnanasa ng laman. So mga kapatid, ang kalaban ng Holy Spirit hindi sa Satanas, yung pagnanasa ng laman mo. Yung gusto mo na hindi nakalulugod sa Diyos. Yung immoralidad, nasa ng laman yan, hindi yan nakalulugod sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Siyempre, ang laman, may sariling gusto. Katulad nung masarap matulog, pero may kawain ka. Sila pastor, puri na pa sila. Yung ating mga kapatid, malalayo pa. Yun ang gusto ng laman, masarap matulog ngayong maulan, malamig. Pero ang gusto ng Holy Spirit, magsimba ka. Di ba? Kaya nga, this is the day that the Lord has made. Ito yung araw ng Panginoon, mga kapatid. Merong holiday ang Diyos, hindi lang puro holiday sa tao. Holiday, yung araw ng ikapitong araw. Ito yung araw na yon na sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya mapipigilan kayo sa paggawa ng nais nyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Holy Spirit, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So mga kapatid, merong ang laman, may nais gawin. Yung gusto mong gawin, laman, lust of the flesh. Yun nga sinabi ni Pastor Joby nung yung Galatians 2:20, di ba? It's no longer I that live, but Christ that liveth in me. No, I live by faith, who loved me and gave Himself for me. Ang Diyos. Mga kapatid, so, ang patnubay, pinapatnubayan tayo, guidance counselor sa buhay natin ng Holy Spirit. Kaya hindi natin nagagawa yung gusto nating gawin. Sino ba nung dalaga ako, sino ba may gusto, Lord? Ayoko niyan. Pero, dyan ka dinadala ni Lord. No, dalaga pa lang ako mga kapatid. At ang last na stages ko siguro langit na. In God's time. No? So, dalaga pa lang ako mga kapatid na born again ako, yung binaril sino yun, sa Naiya. Dati Mia yun, naging Naiya. Si Ninoy, doon ako na-born. Out of curiosity, curious lang ako. No, sabi ko, Lord,
Ang tagal ko na pala, no? 82 ba yun o 83? Hanggang ngayon, dalaga, 82, 83. August yun, August ba? August yata yun, no? Out of curiosity na born again ako sa trabaho. Kasi merong nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga pasok pa rin yung preach the word in season or out of season. Kahit nasaan ka. Sa trabaho, nagpipreach siya. Doon ako na born again. Kaya nga, hindi mga kapatid, hindi mga tori-toring matatangkan. Hindi yan pupunta sa langit. Kasi ang paniwala nila, pag namatas daw yung tori, papunta ka sa langit. Hindi. Jesus is the way. No? Si Jesus ang daan para makakapunta ka sa langit. Ang iisang daan. No? Isang daan lang, mga kapatid. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yun ang maglilid ka sa'yo patungo sa langit, hindi yung mga tinatayo mong tori-tori. Naalala pag nilindol, tumagilid yung 200 na yung namatay sa Colombia. Meron ding lindol ulit sa Indonesia. So, makikita mo, dito sa mundo walang kapayapaan. Diba? May lindol, may baha, may tsunami, no? Iba't ibang klaseng kalamidad. Kaya ang kapayapaan lang ng tao ay nasa Panginoong Jesus. Sabi niya, peace I give unto you. Sinabing unto you, ikaw. Personal peace. At sabi ng salita ng Diyos, ang kalaban ng Holy Spirit, hindi si Satanas. Ang kalaban ng Holy Spirit ay ang lust of the flesh. Pita ng laman. Yung gusto ng laman mo na hindi gusto ng Holy Spirit. Di ba tayo? Nabago rin naman talaga tayo, di ba? Dati, worldly pleasure ang gusto natin di ba? Kami nga naalala ko nung dalaga pa ako, tatrabaho pang gabi. Paglabas natin, siyempre, barkada, kaibigan. Didiretso na kami sa sinihan. Kami na nagbabayang mag-ilaw sa sinihan. Kailangan kasi kahit sa sinihan, pag nagbayang mag-ilaw, kailangan tumayo ka bilang pagrespeto mo sa iyong bansa. Pag hindi ka nagbayang mag-ilaw, tutulog-tulog ka, kukunin ka. So, dito mga kapatid, Holy Spirit, ang kalaban ng Holy Spirit ay the lust of the flesh. At binigyan daan dito, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit yung immoralidad. Mga kapatid, hindi lang para sa amin, sa nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi gusto yan ng Holy Spirit. Templo ka ng Diyos. Holy Spirit ay nakatira sa iyo, sa iyong katawan. Higit sa lahat, ayaw niya talaga ng immoralidad. So dito mga kapatid, in conclusion, sinabi na ni Pastor Wendell yung 7 churches, di ba? Pinag-aralan na natin yun, glory to God. Yung 7 churches sa Revelation, Ephesians, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea, yung 7 churches sa Revelation. Di ba sabi nga natin, taga Philadelphia daw tayo. So, pag-aralan natin mabuti kung ano yung Philadelphia. Anong sinasabi doon ng Holy Spirit? Sabi niya, ang lahat, sa bawat dulo ng 7 churches, isa-isa lang ang sinasabi. Ang lahat ng may pandinig. Di ba ang tao may 2 tenga? Makinig ka. No? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Holy Spirit sa iglesia. Ibig sabihin, buhay ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. Ang Holy Spirit ay nagsasalita. Merong pandinig ang tao, 2 tenga. Ang may pandinig ay makinig. Mahalaga yung pakikinig, di ba sa trial nga, kailangan talagang gano'n yung tenga mo sa bawat sinasabi. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Holy Spirit sa mga iglesia. So mga kapatid, meron tayong tenga. 2 nga yan 2 tenga, kailangan makinig ka sa sinasabi sa iyo ng Holy Spirit para pumasok sa puso mo at lumabas sa gawa.
Sabi nga ng Panginoon, be the doer of the word and not the hearer only. Maging tagagagawa ka ng salita mula sa pakikinig. Yun po ang sinasabi ng Holy Spirit sa Iglesia. Purihin po ang salita ng Diyos. Makapangyarihang Diyos sa lahat.